Hindi pa man humuhupa ang issue ng surot, nag-viral naman ang isang video kung saan nakitang naglalakad ang isang malaking daga sa kisame ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Kuha umano ang video ng isang netizen araw ng Biyernes, March 1. Umani ito ng maraming reaksyon sa social media users. Wala pang pahayag ang Manila International Airport Authority o MIAA kaugnay nito. Nababahala naman si OFW Party List Representative Marisa Del Mar Magsino sa sitwasyon sa NAIA Terminals 2 at 3, lalo na sa mga ulat ng mga umano'y insidente sa surot at daga na nagdudulot ng pangamba at hindi magandang karanasan sa mga pasahero. Gayon din sa mabagal na daloy ng trapiko sa paligid ng paliparan. Anya, hindi lang abala ang dulot nito sa mga kababayan, kundi nakaapekto rin sa imahe ng Pilipinas sa international community. Mungkahi rin ito sa Department of Transportation o DOTR at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matukoy kung ano-ano bang sanhi ng matinding congestion at delay sa NAIA. Dagdag pa nito, hindi lang gateway sa tourism industry ang paliparan, kundi maging sa labor migration kaya malalagay sa alanganin ang kabuhayan ng overseas Filipino workers o OFWs dahil sa posibilidad ng missed flights. Nagpatupad na ng disinfection sa NAIA ang MIAA, kasunod ng reklamo ng ilang pasahero ukol sa surot sa mga upuan. Posible namang imported o galing ibang bansa ang surot o bed bugs na napaulat sa NAIA ayon sa NAIA Terminal 3 Pest Control Service Operations dahil compared sa mga surot na mayroon sa Pilipinas, malaki umano ang nakita sa mga upuan ng terminal. Para naman kay Senador Grace Poe, Chairperson ng Senate Committee on Public Services, nararanasan din sa ibang bansa ang issue ng pagkakaroon ng surot sa paliparan. Anya, sa France, apektado rin ng bedbugs ang train stations at maging hotel rooms. Bagaman hindi isolated incident ang napaulat na surot sa Ninoy Aquino International Airport, hinikayat din ito ang pamunuan ng paliparan na gawing regular ang pag-check, disinfection at paglilinis sa mga pasilidad. Ganito rin ang kanyang panawagan sa lahat ng maintenance units sa mga pribado at pampublikong tanggapan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.